Pangalan ko, Leticio Datuwata, Timay Justice and Governance, isang Supreme Chief or Timay Labi ng Timay Justice and Governance is Indigenous People Structure of Litodura, yun lamang yan. Ako si Alim Bandara, minted sa INGAD or council member ng Timay Justice and Governance. Yung terminong Tiduray, parang kuan daw pinaghalong yung ang duray kasi yung kuan yung bingwit kung sa kuan pa. Tapos parang yun yung ginawang basihan, parang mangingisda siya. Pero siyempre parang yung sa pagsaysay ng mga matatanda along the rivers, hindi pa masyado sa dagat. So more or less parang ang tinitingnan namin kung ganun, parang itong Rio Grande de Mindanao. Parang may creation story din sila na nagmula dito sa Tudok Tawan-Tawan, yung sa ngayon mas popular sa tawag na PC Hill sa Cotabato City. And then through time, yun, natulak sila kasi may mga bagong dumating. Hanggang ngayon, matatagpuan na sila sa mga bulubuluking bahagi ng tinatawag ngayon na probinsya ng Maguindanao at Sultan Kudarat. Ang Labangan ay isang grupo ng mga katutubo na nananirahan dito sa Mindanao at may sariling pamamahala at customary practice. So may mga distinctness between Lambangan and the Tiduray. Yung Tiduray kasi they can pronounce L and R. Yun yung isa sa mga and then may mga wording na hindi pareho yung pag-pronounce. So ang Lambangan, yan yung sabi nila na balig na o na pagsalita kasi hindi siya mag-pronounce ng R at saka L. So pero yung custom and tradition kung ano yung isa lang, kaya nga may isa yung indigenous people structure dahil dun sa pag-implement and customary practice ay nag-iisa. Yun lang sa dialect or language ang hindi magkapareho yung iba ng mga terminology and pronunciation. Ang linggang is parang pag-deliver sa isang istorya na idaan sa pag-awit, no? May tono siya. And then gumagamit siya ng mga salita na hindi regular na ginagamit doon sa normal na pag-usap. Pwedeng sabihin natin mataling yung haga, yung binwaya, yung mga figurative na mga pananalita. And then pwede siya para sa mahabang narration tulad ng Beninaraw, at pwede rin siya doon sa mga maiiksi na kwentuhan kumbaga. Halimbawa may pinag-usapan yung mga matatanda na hindi pwedeng malaman ng mga younger pwedeng sensitive siguro, so idaan nila sa linggang. Ang siyasid, halos parang linggang din, pero talagang intended siya sa mga short na short version na pag-deliver ng mensahe. So ganun din, may tono rin siya. Ang kaibahan lang niya sa kasi ang siyasid kasi hindi siya pang matagalan, no? Hindi siya long tulad ng halimbawa, hindi mo pwedeng i-deliver through siyasid ang Beninaraw kasi matagal yun, tag ilang days. Pero yung choice of word, yung pagpili sa halos pareha sila. Sa pag-deliver ng ng Beninaraw, kung balikan natin, combination of linggang
and chia seed. May mga short portion, halimbawa yung kanya, yung introduction, kasi maiksi lang yun. Pwedeng through chia seed. Ang balikata, halos similar din, no? Parang linggang kwan. Kaya lang, itong balikata, hindi pwedeng kwento, hindi siya ordinaryong kwento, kundi nangangailangan ng automatic response. Ang ang balikata halimbawa na from two or more na nag-usap, no? Ganon din ang mga lingwahe na ginagamit, and then may tipong linggang din mix ng kwan, yung karamihan linggang ang ginagamit, kaya lang yung message naman niya kailangan sagutin rin immediately. Halimbawa sa wedding ng Tiduray, di ba 2 days yung wedding, yung ideklara na si babae at lalaki ay kuha na siya, hindi na single, to be married, pwede yun through balikata. Kasi halimbawa ako, magsasalita ako ng ganito, then itapon ko doon sa isang kasama ko na parang utusan ko siya na siya yung magdeklara. Ngayon, kung ayaw niya, magsagot siya na ayaw ko, pero may rason ka. Yung magdeklara, ibig sabihin natalo na siya. Kasi wala naman siyang rason. So, ideklara niya na ikaw, babae, siyempre banggitin yung pangalan, ganito, ganito. So, yun na, di ba? Magsigawan na, mag-iyak na si babae o lalaki. Dahil siyempre, parang mahiya siya na sa dami ng tao, gideklara siya na hindi na single. Pinaka laging gumagamit talaga nito yung mga tinatawag namin na kafaduan, yung mga justice officers, maging babae or lalaki, kasi during sa mga, di ba yung sa kasalan, sa uyot, sila man yung mga key players kasi sila yung nagsasagutan. Mahalaga ang lahat, yung tatlo, yung linggang, yung siyasid. Kasi hindi ba, parang ngayon may mga movie, noon wala man. Sa pamagitan nito, itong tatlo na ito, makatulong rin, no? Para masaya yung mga tao, no? So, yun yung isa. And then, pangalawa, yung kanyang kahalagahan, no? During mga, halimbawa, lalo na yung balikata, during mga pag-uusap na medyo sensitive, emotional, no? So, doon, idadaan doon. Dahil almost pawala na siya, mas lalong mahalaga sa ngayon dahil kailangang i-introduce ito or parang reintroduce ito sa mga kabataan. No, kasi kapag walang gagampan, ang direction niya mawala siya. No, so yun yung pinaka-kwan niya sa ngayon, yung kahalagahan sa ngayon, no? Lalong-lalo na yung sa mga recent na pag-uusap with other leaders na ang mga teachers, di ba, humahanap na sila ng mga aralin para sa kanilang IP education. So ito, napakahalagang kwan ito para sa kanila. Kaya nga, yung nagkukwentuhan kami sa mga guro, noon, may penalty, halimbawa si Teduray, na magsasalita ng local language niya. Di ba? May penalty noon kasi stricto na kailangan national language o kaya yung hiram na English. So, naging magaling noon yung mga kan. Ngayon, si teacher naman ang papaluin kapag hindi siya marunong sa local language. So, mapilitan sila na yung mother tongue na sinasabi. So, yan, napakalaga ng ganon sa ngayong panahon. And then,
Sa pamagitan niyan, ma-institutionalize siguro, no? Binanggit ko yung yung combination na ng mga yung mga pananalita, no? Ma-endanger kasi kapag hindi halimbawa, kung hindi mo gamitin yung ganon, hindi pa naman itong straight na pag-uusap, may tendency na magiging kung ano yung laging nakikinig, naririnig, no, doon sa karamihan, yun yung naging. Kaya nga ngayon, halimbawa si Teduray, marami na siyang mga ekspresyon na non-Teduray na termino. Kailangan talagang ma-practice siya, ma-promote siya, no, para hindi lang na hindi siya mawala. Halimbawa, sulaga. Ang kanya is food sovereignty, ang ibang translation o food security, mga gano'n, no? Pero bagamat sa konteksto parang may similarity, pero iba pa rin ang pag-unawa ni Teduray kapag sinasabing sulagad kumpara doon sa hiram na food security yan, food sovereignty yan. No? Kapag na-context mo doon sa pananaw ni tribu, hindi lang ordinaryong food security, ma-relate doon sa environment, no, yung relasyon ni tao, ni Teduray doon sa iba pang mga halaman or mga may buhay at walang buhay. Ika nga, yung mga topic, no, lahat ma-connect doon sa principles na pinagsasabi natin doon sa governance ng or doon sa mga principles na sinusunod ng Kaspanangwit Timuay, no? So yun yung dahilan, halimbawa yung system of leadership na de-develop siya through that yung mga practices. Yung pagpahalaga doon sa relation with other na nilalang or yung mga nakikita sa paligid, no, yung napakahalaga yon doon sapagkat sa pag-deliver kasi doon sa alinman doon sa tatlo, parang lahat ma-relate dyan sa mga nature, no? Halimbawa, yung magandang yung kabuhayan, ma-relate nila doon sa liwanag ng araw at during night, di ba? May liwanag din si star at yung mga stars at mga makon yun doon sa magandang kabuhayan. Halimbawa, yung dilim, pag sinabi mo dilim, hindi lang yun na yung kadiliman. May positive aspect yun kasi yan daw yung growth ng tao. Kasi, di ba, parang tuturin dahil nagpapahinga ka during, halimbawa sa gabi, no, yung madilim, wala kang ibang makan. So, may mga sinasabi silang parang gamitin nila yung terminong dilim na minsan sa ibang di ba, may isang sa ibang mga termino, yung kadiliman parang masama. Pero dito sa ganitong ang tinitingnan niya lagi, ano yung nakakabuti na dala ng, halimbawa, dilim, parang tingnan mo masama. So more or less, ganun yung interrelationship ng paggamit sa linggang, yung siyasid at iba pa. So, sa ngayon, no, na may relasyon sa kasalukuyang kalagayan na nakikita nila yung parang pagkahati-hati ng tao, yung konsepto ng pagkakaisa. Yun yung isang nakikita natin na laging tema, magiging linggan siya or siyasid, no? Yung sa pagayon. 'Di ba? May gano'n na mga at saka ang iba pang mga doon tema, dahil nakikita yung matinding oppression, hindi naman dahil nga peace-loving siya, yung pagdaw-daw, yun yung mga sample, pagdaw-daw na
parang core message ng kanya ng gusto niyang i-deliver. Ang pagdaw-daw parang hindi rin minsan parang negative kahit parang nagmamakaawa. Pero nagmamakaawa siya sa mga espiritu ng mga kahoy, no, yung iba pang mga spirits para tulungan. Dahil yung kapwa niya kilawang, parang hindi na sumusunod sa hindi naman talaga siya parang nagmamakawa doon sa kung sino yung paano, na humihingi siya ng tulong so may mga ganon, yung sense of unity, yung pagkakaisa, yung parang prayer siguro rin yung equivalent ng yung parang yung nakikiusap ka sa ibang mga spirit to influence na hindi sana mangyari itong mga ganito. Kwan din yun siguro, palatandaan din yun na ayaw niyang papasukin yung kaguluhan. Kasama yung unity, yung kapatiran, kahit hindi ganito, kahit hindi tulad yung sa balikata nila Son Alaw at ni Magalyog, sabi niya kahit hindi tayo magkapatid by blood, pero dahil sa isang mithiin natin, parang magkapatid pa rin tayo. Kahit na uuwi ka sa inyo, at gusto mong babalik dito, punta ka lang sa lugar na ito at hanapin mo. So, binigyan niya yung pangalan niya. So, yun, nagsagutan sila ng ganun. Pag-strengthen doon kung sa pangkabuuan, siguro brotherhood or sisterhood, yung kapatiran. Hindi kailangan magkapatid tayo dahil isang nanay at tatay, kung hindi dahil mayroon tayong isang layunin, may isang karanasan, pare-pareho tayo, dapat sa mga lingwahe pa ng mga kabataan siguro ngayon, magkasangga tayo. Ang problema pa sa ngayon dahil yun nga, inaayos pa natin yung halimbawa, through yung sabi ko kanina na IP education, kasi parang maliban dyan sa ginagawa ng mga guro na simple yung mother tongue pag-translate sa mga education materials into local language, halimbawa to Tedoray, para sa amin hindi yun yung IP education. No? So gagawa talaga ng mga aralin na yung sa tribo, yung sa Tedoray, halimbawa ang lambang yan. And then sa pamagitan nito, ma-introduce natin sa sambayan ng Pilipino yung mga lingwahe na walang ibang translation kung hindi parang i-contextualize natin para maunawaan nila. No, sa pamagitan niyan, magiging kwan siguro yun, no? Magiging bahagi siya ng national language. Halimbawa, kahit ngayon, hindi pa lang kwan. Kasi yung sinasabi naming muyag, di ba? Minsan sabi na, parang salamat ang pagkahulugan niya, na hindi rin talagang salamat yung pagkahulugan natin. Minsan mabuhay, no? Medyo malapit doon, pero may iba pa rin kwan kapag sabihin mo muyag, di ba? May iba pang kwan, parang impact doon sa nakaunawa talaga. So yung mga ganong sample, tingin ko maging kwan ito, kasi mas marami pa yung ma-decode natin, no? Or hindi naman siguro natin yan ma-discover kasi andyan na siya, no? Pero mailabas lang natin sa publiko, sa mas marami, at saka maunawaan nila, magiging bahagi na yon. In the same way, no, yung kanina binanggit ko na sa mga Tedoray, napakarami ng mga termino, mga expression na ginagamit nila doon sa kanilang lokal na pag-uusap, no? Nagiging expression na yung dahil sa kahirapan, di ba? Ang mga Tedoray kahit yung hindi nakaaral,
nagiging naintindihan niya yung sinasabing OD. Na-OD ako. No? Yung overdraft pala yung OD. So, nagiging lengguwahe nila. Kapag, halimbawa, sa kabuhayan, kapag may mga pagkukulang na hindi ang sagot niya, wala tayong magawa, na-OD tayo. So, yun yung pag-adapt rin ni Teduray sa mga, pero mabilis yun doon sa mga pangyayari, yung lingwahe na angkop, parang sa kanya yung ma-feel niya, maintindihan niya, na may kahalagahan, may meaning sa kanyang buhay. In the same way, siguro, paano niya ilabas yung and then maunawa ng majority na nasa labas, na hindi nakaintindi. Kapag maunawaan nila, ma-contextualize na ano itong sinasabi ni Teduray, magiging katanggap-tanggap rin doon. No? Yun nga, yung pinakamalaki sa ngayon na ma-institutionalize through doon sa IP education na sinusulong ng DepEd sa pambansa, kung dito sa region, yung Ministry on MBE, Basic and Higher Education and Technology, MBHT. Balikan muna natin yung sinauna, no? Doon sa sinauna, wala kasi yung parang formal na pag-aaral. No? Kasi day-to-day siya. So, simula pagkabata, yung paglaki niya, along the way, natutunan niya yun. Ngayon, ang challenge dahil kailangang aralin. No? So, kung wala tayong available na materials or educational materials, so yun yung pinaka-challenge sa ngayon. No? Pero habang wala pa yan, ang parang iniisip namin during discussion about sa IP education, no? Na itong ginagawa natin sa ngayon, yung documentation, malaking tulong ito. No? And then simply playing yung mga mahalagang portion and then ma-explain siguro sa mga mag-aaral kung may session para sa ganun, malaking kwa na yun. Habang i-develop natin yung formal na yung gawin siyang aralin, no? Kasi halimbawa dito sa amin sa BARM, pinag-usapan kasi dito yung provision ng ball about IP University, no? So sabi namin, hindi pwedeng si IP University kukopyahin lang siya doon sa mga sikat na universidad sa bansa or maging sa labas. Dapat nakakuan siya, embed siya doon sa atin. Ang nabanggit namin noon na parang mga sample yung sa pamulaan, no? Bagamat built-in siya sa isang universidad, pero mayroon talagang pang IP na usapin. Ngayon, kung dito sa BARM, sino naman yung mga IP? Kaya lang, siyempre, alam natin na kahit ngayon, medyo magulo pa yung usaping sino si IP. Kasi kapag may privilege, lahat IP. Kung medyo problema, kayo lang ang IP. So may mga ganun pa na inaayos natin. Unang-una, siyempre, i-settle natin. Lalong-lalo na, may bagong identity, si IP, kung dito sa context ng BARM, na yung non-Moro indigenous peoples. Medyo mabigat pa kasi yung political issue dito, no? Kaya parang ang pananaw ng iba, secondary lang, halimbawa itong mga ganito. Kasi sabi nila napapractice naman dyan. Pero yun nga, yung balakid, halimbawa, kung hanggang palabas lang during festival, para sa amin balakid yun. No? Hindi siya makatotohanan. Kasi yun yung pinakamalaking hamon, no? Yung titingnan natin na marami nga, and then ma-miss, parang pwede pang ma-misrepresent ka.
No, siyempre halimbawa yung mga sayaw pwede lang man yan aralin ng iba ng non-IP halimbawa and then okay. So magiging commercialized. May mga gano'n na posibleng mga problema. So ibig sabihin paano sana maayos yung yung iba pang mga legal issue siguro yung kung sa libro, di ba? Yung copyright. So may yung mga ganon. Kasi minsan diyan yung mag-create ng tunggalian or awayan, no? So, kung sa pagsisikap ngayon at and then hindi ma-establish yung mga hamon na ganon, no? Uh, kung ngayong panahon may resources, available resources and then yung mga institution kumbaga yung halimbawa yung mga legal issue wala nang balakid napakayaman pa yung resources natin, no? Sapagkat tulad yung previous na experience natin, marami pa yung practitioner. So ibig sabihin, hindi pa siya endangered kung sa hindi pa siya endangered species. Na ang pinakadelikado kapag maririnig na lang na hindi live, yung recorded na lang, no? So, yung pinakamalaking challenge doon, paano mo yun maisabuhay? Ang tingin ko, yung pag-gather natin ng material sa level ng tribo ang pinakamahalaga, no? Kasi parang to follow na lang yung kasi technology hindi naman natin problema ngayon. Resources, baka makahanapin tayo ng pwedeng makatulong dito kasi maraming nagka-interest, no? May mga school of living tradition ba ang tawag nila? May mga ganon kasi. Halimbawa, kahit ito sa bar, may naririnig kami na ginagawa ng MIPA na ina-appreciate namin yon. Parang yung mga expert ginagather nila and then tinuturuan, parang nag-iikot sila either sa mga eskwelahan or community, tinuturuan yung kabataan sa pag-play ng yung agong, di ba? Yung 5 pieces na bronze na kanyan. So far, yun pa lang ang narinig namin na sana mas mapalawak pa. No? So, kaya nga, nasabi ko na yung primary pa rin na talaga, yung pag-gather ng material sa lokal. No? Yung practitioner, yung mga expert natin, para yun yung tutugunan natin yung kanilang pangangailangan para ma-preserve, no? And then, to follow na yung pagsaayos sa materials para yun nga, ma-transfer doon sa mga may interest na mga young generation. And then balikan natin yung storage system kasi naging leksyon na sa amin yung nangyari, no? Napakagaling na narrator yung na document na sana namin pero na just to find out ngayon na wala na. Ito experience doon sa nangyaring recording, no, documentation natin na may mga kabataan engaged doon sa pag-document and then may mga ilang elders na nag-audience and then yung mga narrator, no? Through that yung ganong gathering lang mga 1 week or more than a week, naka-consolidate ng halimbawa paano mag-response doon sa sinabi natin na main problem, yung politika. Kasi yun ang topic ng mga nila. Yun ang topic ng linggang nila, siyasid at saka, di ba, yung balikata. And then yung economic. Pero, pinapalabas nila through the art of yung linggang. Parang may primary tayo na problema, pero itong practices na ito, hindi siya anong tawag dyan? Parang hindi siya pwedeng tawaging walang halaga sa gitna ng mabigat na problema. Sapagkat kung kunin natin yung karanasan doon, nakakonsolidate
doon sa mga kabataan, yung mga young generation at ibang mga elder audience, yung pag-articulate ng mga narrator doon sa sitwasyon gamit ang kuwan na ito. Parang naging platform siya in a way, no? Halimbawa, pagkwentuhan. Oh. Maliban siyempre doon sa Beninaraw kasi old story 'yun. Pero kapag pasukin mo na yun ang kahalagahan nitong mga short na ito. Si Linggang, si Shazid, pati yung doon na parang makapasok na yung mga current situation. Kung nagtabyap kasabangit tayaran samang tadalina-linanon di ko'y tadoklonon sumunod di damagmagan di tadoklonon nangin tanalabuk gantu say dak tumulodo fite wagule sembang no malaw no gohonon asal benok kagonon kagok kalengem muen kagok kabimba muena kagok olu bukuan olu egalala tamon wani beganin tad na fori kain kanun kalu anok semunodon kagana katarino na uwitaku semunud bogala mandaman sa dinamlay manalo ka Nina fagirinya dan timantop abay tuwe timantop iray tuwe may puray kalungonon to ngalingen kebenal pokon na penalan kemedan sangesan be lemagaw man de selet gulo lingon nok dan sangan no beluan man de kenan ula temawa pio sepele den sa man de e koita godon ke sole e wedenan benal ba mone e no de ke pio tamba se tuli ke man de tulik mata de melipo sani dog gedung on sani dog ganatan man de ni sata do de puyo amuk teli babaan gawak tungol don benal tom man de ngalap nu akalan kun coy su kun coy tulus saligon man de inapta godon komondo peken de mon man de libuna ko banu tohon liyuka ko dulangan dadumon timan iday dadumon timan abay piyon dek bilaan man de amuk peyo do batu dem dadumon timan iday man de
ketemuli ke bemago kul kulang atau mebasa moneman de kepega undo je tom tagat undo je ke pejo putel te pelasayan man de amuk mata de bang ke son klugi tom la sai to me tadi ayo dungu on man de Kesok pang kasetom tudun timan tom penggidayan timan tom penggabayan nan kun ukulan peyo tom man de nalewe de gai kula balat temunu den awang bala tenapi eman de kewangian nan lung ko hon mon samunoti pen penon pion den sam semunu để so san gỡ bận để đầm gue tâm muli cứ man đẹp cứ tita de cứ lo nó bên ani cứ ban ta yan do sam bị bên ga ba yan man đẹp Enapta godon taman mupus melokai amutin de layu na ukul ke lowon lo ye begen nan nan tudak mata lingohan men tudak mata li foten no man de no taman Ngani setada mo tuwe anga BBM taman awas gue nan. O dia nan ayo kombognan. Muluk na guluk kagil do dengan pengisa dong saya ngai do ya lawit magayu gaje. Nami gini begini ni bong. Yo sumondang sa pabaya mangi ko bege yo betul na guna yo Bisaya yo kedua mamo dengan yo wison alaw gede. Na bayan sa mato madio kubangan papan. No. Piyo kasesuai. Biar pagsesuai tadi yo. Piyot magandang tuluhan nato me. Bagan na Lilia Ampok Binyase, tidaw sitio Aras Barangay Rumunggaog. Ikagaya sa Nodoron, bilang kababaihan, Pintailan Women's Organization. Ikagaya samahan panimo Libuninda. Na ini bani Mirayo ayo linggang. Bani tamay kagana de ngatigan. Dawan denan manatinay riruki tanu dekatanda uray na ubalan tudoga barang bang makamanlam penas logohan manamut tapapega anayo de manakluhay rin padalaway yakanda naman logo magawakama arasayan matambong kadagamadu tong kebunsang teresang tempat poya nunuk kasirungon nebasi nunuk kesera ayunon nebasi rungoy ni ibo eba mensayuta asakati membarotor pengimborungan nebaran nurai pelindagan kabeno ya tadoti gana tam klemungkuy pa mula wage kasamunod soy yadamog
Yabasunori tundo sode makadiya sofa atarakan mon masalabi doy yara puru o babantala barungay laway yakaping ado basa abanganan ni bakabangun noy yatarasang nabasunurat ko batayaran na nakago na paro ugay malad mo na ay gana samu uli sambang mamadengo mo matoror manasugataman saan di manakapandobo banoy hagan nene uya gato maitungan manatiya pati daw papaganay manata manasampay yabale na no sa tamani no ba linggan Dahil ini dunar asure, tidak ada situs napa ini under request. Tidak benar. Atali lenggang gue ini benar. Aku kulinggang benar ni tidak pernah ibu kumpi saya sebagai natom ini. Bagus kemudian lenggang gue benar. Kemudian urat kemudian benar kau atali lenggang gue no. Ampunon ketabiab ketolong di dalam monen tulang tanud weden solo temiku frendau maana na falalat tentang pemilawayon ni na natuli ko na dat lalai bleweden beribu demoy arab asai to memerlap kita do kelonon mio gedensa awang man tutenafi tikoy ket dan sanet wan malay buaya wan mentefang ngelep minanga sanga edet damin siap na salah kenun araban petiya ka pugadas uya gemi kedafungon meluka degerana kedafung benogohonon petiya ka pago ndana uya gemi uyag mo'y ada sana meluhuk ka ada gemadu baya isa kedua paling pinaya binangga ona tikoy kado kelono na menuyot jagot tamanot ona sakuyaw na tundaan kuyaan dami mentufu keba mentufu ke tambil sobong idaayan ti koya kuyawe de tanali ku fi abangena abang tado gadunsa melak milo benon nin mantuli konelek kesebang tersangok sembanta dalina nok tado de mang ketarawan nona melakap melo benona koristo mentalaku ke mengkatong ifiawe
Ni mani karagan wet, maman katum arangan setulay lawaan, daga tiga tede kamadi tiguron. Mula kamloob noon, bubaran ta paganaya, ni mani karagan wet, lalay bele ewala ka makali ida kayo laki. Noon, ampunan katabiyab, sama-sama na komena, patulang ang mga patanod. Kago malangkab, kalelengit, may kodog ka, tururan na namado, pasya ka darong. Ano na, nila ka man loob noon, ampunan katabiyab, sama-sama na kami. Nida marilu ka tomet, lalay belewede, nanin tuli katomed, masadulu ga tukay para buiso, no, tukay tandu ni balawe. Tiga na isut dungwono, mumanda begnede, diot kamsa damungu tukay tandu ni balawon, kanana tasabotan. Mula kamloob noon, ang puno na gatadya, iring tom, nisan iring tomet daman say, uya palo yute maniring dayo dakal sa do, itok yogan sa ananam, manwalay kalo sa do, di ba nagkaraganway, gatuan maraba sa do, sanbay sa do buong kaungan. No, siya. Ayaw tidaw sakop puyahin ito kubangan papan sebani sunang kamamay kadatan da tayo na ingak ko ini komot sa pagadaw-daw ben godoy hinggang binayo so dagdato dunia ay dana gaya kasayan katabi ako ampun naman de hilmingal katulog kalongon naman de kapunan at tabayan naman de kano sa tadamang ibunan naman de kubegan pedang idang naman de kagasalangan namirang katulog kalongon kagaolong sa palamban sa pagkasalaya tadang latahe pagmaniluman de filming malang kita dekalonon kanidan langung non bege tak ketanung dan kasalag segi tinakatanang de Helming alam kandan tersa manepamalam de kanek walau sa dalan balau kedun pandayan de wantay gaden sa akide manlaglembas tadi balas kesampan kekeluman mandi
Ilmingalam Bono kadang sundal Kadagan sematulud Kagay pengelawon Naman Ilmingalam Penggalan sa obege Yaman Katubat san pagayong Tubat san sapan Dalapan Ada tingdeng kon kuya kay bungi bukti tadu kelonon Ilmingalam minantulik kebilang Mongot pelimu-limu utomande Kesayutapan diagamon Tifoh mengintalawan Tifoh saweng telumbon Toneman de Lumay ton kelambegon Lebih butem malis Dole pantat tindagon Pantat bungis sonelobo Hemande Udal pantat ditulakan Tawet tulakan tamu sa emande Tuda tulakan lobok Nomong tubado bege Yemande Kau dal pantat tindagon Penandai panulusan Nemande Kani pemata tinisen Lo idai sekelungon lendahan Timaluoy kelohon Samenai pengelawon Muka saweng teituba demande Ketehoy san bege yode monimande Ilmingalam tadi do tegelen Pulot tegelenede Tegelen tadi gemaga Menimande No kegohon nungwe Kan mandatuk menkuluk Di baul to sebaya Kemande Ilmingalam Nisendo beguni demon Munsen ulan no puni Kesinawang pengontehan Muka taden nasilungon Amuk tadi temubu Mentehoyoy san bege Mananonan sawutan Kesendo di memogol Kebental ku sedih dogot Ketino maamu Sa semelek gemahut memogel Kememogel memala Kateno di bagel dogot Tomande Kelampungan no gene Penut mesehan dungotuka Main tuka palambung watan Mami tuka denawan Mande Kele ewe denagai Kefeti mohon tom den Sayu tapi mandi Daitan nada po menegenu Mande Tadnasan monemen ka Ungkusan itu ka denawan tuka palambung